Okay, so pagkatapos ng 2 buwang paggamit dito sa iPhone 15 Pro, ibibigay ko sa inyo ngayon yung full review ko magmula dun sa design, sa kanyang battery performance, at sa kanyang camera. At titingnan natin sa dulo kung marirecommend ko ba yung phone na to para sa inyo. At if ever na hindi pa napanood yung unboxing ko dito sa iPhone 15 Pro na ginagamit ko ngayon, nandiyan yung link sa description box sa baba. Panoorin nyo muna yon tapos balik kayo dito. Okay, so samahan nyo ako. Okay, so update po na tayo guys sa presyo nitong iPhone 15 Pro. So again, yung ginagamit ko ngayon ay 256 gigabytes na storage. So 70,390 pesos yan sa Beyond the Box sa Lazada. Pwede kayong mag-order sa kanila anytime at napakabilis ng kanilang delivery. Ang provide lang ng Beyond the Box ay itong iPhone 15 Pro na ginagamit ko ngayon. So maraming salamat sa kanila, pero wala silang kahit anong control sa sasabihin ko ngayon. Okay, so una nating pag-usapan guys ay itong design ng iPhone 15 Pro. So kagaya ng alam nyo na, napaka-compact ng design ng phone na to. Talagang magagamit nyo siya one hand kapag nagta-type kayo. And kapag naglalakad kayo, ilang beses ko na ito nagamit habang naglalakad na isang kamay lang. Kayang-kaya kong mag-type dito. Ayan guys. Ayan. Kayang-kaya ng isang kamay. Hindi kalakihan yung kamay ko, pero abot na abot ko talaga. So, para dun sa mga gusto ng very compact na iPhone, highly recommended talaga tong iPhone 15 Pro. Tapos, itong iPhone 15 Pro, dahil nga hindi siya ganun kalaki compared sa Pro Max, hindi rin siya ganun kabigat. So, if ever nagagamitin natin to ng medyo matagal-tagal, hindi tayo mangangawit or makakaramdam ng awit. At dahil din sa rounded corners ng iPhone 15 Pro, hindi siya nakakairitang ilagay sa bulsa natin. Kasi yung ginagamit ko na S23 Ultra, alam naman na natin na napaka-sharp ng edges nun. Kaya kapag nilagay sa bulsa, maliban sa malaki, talagang nakakatusok. At kagaya ng alam natin, pinalitan yung slide button para dun sa mute at unmute ng action button. So marami tayong pwedeng i-assign dito na action like camera, ganyan. Pero ako, inilagay ko pa rin siya sa mute at unmute. Sana lang magkaroon in the future yung iOS ng update na pwede kang set ng action para sa double press para mas madami tayong magawa dito sa kanyang action button, or kapag double press, application naman yung matatawag natin. Ngayon, pagdating sa speakers nitong iPhone 15 Pro, guys, I guarantee you ang lakas. Hindi talaga ako nabitan kahit sa TikTok, sa YouTube, Netflix, Disney Plus, sa kahit anong media na i-play ko dito. Sobrang sharp ng tunog, hindi sabog. Talagang isa to sa may pinakamagandang speaker na smartphone na nasubukan ko. And marami rin sa inyo siguro nakakaalam na merong issue yung frame na ginamit dito. Yung aviation grade na frame, basta ganun, nagkakaroon ng stain. So, totoo ba? After 2 months ba, nagkaroon ako ng stain? Tingnan natin. Okay, so disclaimer lang muna guys. The whole 2 months, never kong ginamit to ng walang case. Talagang palagi siyang may case. Nagpapalit-palit lang ako, pero palagi itong may case. Pero tingnan nyo. Yan. Ang lala ng stains. At kahit punasan mo yan, most of it nandyan pa rin. Hindi mo talaga matatanggal. Ayan, kita mo, hindi naman siya sobrang alarming. Hindi naman, I mean, for me, hindi ako masyadong nababother dito. Pero alam ko sigurado sa maraming tao, nakakabother yan. Ayan, may mga stains. I'm not sure kung nakakita nyo ngayon, pero sa personal, kitang-kita yan guys. Kahit pa black itong ating iPhone 15 Pro. Ayan merong mga stains ayan, sa mga gilid. So yes, totoo yung issue. Meron din itong IP68 na rating. So pwede natin itong ilubog sa tubig for 30 minutes. Pero may certain depth lang na pwede nating ilubog tong phone na to. Pero guys, disclaimer, malamang sa malamang hindi kasama sa warranty yung paglubog natin sa tubig if ever na yun yung maging cause ng pagkasira ng ating iPhone 15 Pro. So, gawin nyo yan with care. Okay, mag-ingat pa rin. Pero sinubukan ko na rin para sa inyo. Makikita nyo ngayon na talagang nilubog ko siya sa swimming pool. 2 beses ko rin yung ginawa. Pero wala naman ako naging issue dito sa iPhone 15 Pro kahit pa sa charging niya. Mga ilang minutes lang na ginaganon-ganon ko siya para lumabas dito sa kanyang charging port yung tubig. Okay naman, wala naman ako naging issue. So, pwedeng-pwede siya sa ilalim ng tubig. Huwag lang sa dagat. Guys, please, masisira talaga kahit anong gadget. Basta sa dagat natin nilubog. I mean, siguro merong makaka-survive. Kagaya ng mga ilang action camera. Pero, na-try ko na yan before. Kahit pa merong IP68 na rating yung isang gadget. Basta sa dagat,
mahirap talaga umasa. Okay, so ngayon naman guys, pag-usapan natin yung battery performance nitong iPhone 15 Pro. So kagaya rin ng alam na natin, marami nung unang i-release ang iPhone 15 series, yung nagreklamo na itong iPhone 15 Pro ang may pinakapangit, pinakamalalang battery performance. So kumusta dun sa 2 months sa paggamit ko? In a nutshell, napakalaki na po nang na-improve. Hindi na po siya ganun kabilis malobat ngayon. Kasi napakadami na pong software updates na natanggap itong iPhone 15 Pro or iPhone 15 series in general. Yung tipong whole day, naka-data ako nag-umpisa ako ng umaga 100%. Pagdating ko sa gabi, meron pa ako natitirang 20%. Yan ay social media applications, camera, yan, mga kadalasan ginagamit ko kapag naka-data ako. Pero syempre, mag-vary pa rin yan sa kung anong mga application yung ginagamit natin. Pero again, sa paggamit ko dito sa iPhone 15 Pro for 2 months, hindi ko na feel kahit isang beses na ang bilis ng malobat. Ganun lang kasimple. Siguro, palagi ako nakaka-whole day dito kahit pa nga naka-data ako. Mas lalo kapag naka-wifi lang ako dito sa bahay, parang merong mga 30-40% pang natitira after the end of the day. Ngayon, kapag usapan natin yung charging dito sa iPhone 15 Pro, well, hindi siya ganun kabilis compared sa ibang mga flagship phones sa ngayon. Pero dahil nga, nasanay na ako, mabilis na siya para sa akin. Fast enough para hindi ako mainip. So, okay pa rin yung charging niya. Okay, so dito tayo sa exciting part, sa camera performance itong iPhone 15 Pro. At ito sigurado, ito malamang yung isa sa mga primary reasons kung bakit kino-consider mo ang iPhone 15 Pro or iPhone 15 Pro Max. Pag-usapan natin. Okay, una sa lahat, gusto ko lang sabihin guys na kung meron kayo napansin doon sa unboxing ko na MoMax na lens protection para dito sa kanyang camera, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. So lahat ng photos at videos na makikita nyo ngayon ay merong MoMax camera lens protection. So hindi talaga siya naka-affect sa quality. So tingnan natin yung mga sample photos at videos. Okay, so kagaya na makikita nyo guys, for the most part, wala ako talagang complaint sa quality ng photos ng iPhone 15 Pro. Okay sa mata ko, yung colors, hindi overly saturated, maganda yung dynamic range, at very sharp yung quality. Siguro, ang primary reason lang kung bakit balik ako ng balik sa S23 Ultra, primarily, dahil meron tong telephoto camera. Kasi kung kumpara natin dito sa iPhone 15 Pro, 3 times optical zoom lang yung meron to. Samantalang S23 Ultra hanggang 10 times. So, ang layo talaga ng agwat. Pero again, sa mga normal photos, up to 3x optical zoom, all goods tayo guys. No issues whatsoever. Kahit pa nga yung night photos dito sa iPhone 15 Pro, maganda din at very usable at less yung noise. Ayun, pagdating sa video quality, ito, I'm sure, marami sa inyo hindi mag-a-agree sa akin Pero pagdating sa video recording, iPhone 15 Pro, yung mas maganda para sa akin compared sa S23 Ultra. Ito yung madalas kong gamitin sa mga video recording compared dun sa phone na yun. Mas gusto ko dito sa iPhone 15 Pro dahil hindi sobrang sharpened yung quality, balance din yung kanyang exposure at white balance. At kahit pa yung stabilization niya, okay na okay din. Meron din tong action mode na tinatawag, pero magiging 2K lang yung resolution natin, pero mas stable siya compared sa 4K video recording dito sa iPhone 15 Pro. So overall, pagdating sa preference ko, pasok na pasok tong iPhone 15 Pro. Pero guys, ang primary reason talaga kung bakit gustong-gusto ko tong iPhone 15 Pro sa video recording ay dahil kaya nitong mag-shoot ng Apple ProRes lag. So makikita nyo guys, kapag pumunta tayo sa settings ng kanyang camera, dito sa formats, pagdating sa photos, pwede tayong mag-shoot ng ProRAW para mas may control tayo sa kulay, sa exposure, as in lahat doon sa photos natin. Pero pagdating sa video, meron tayong Apple ProRes na pwedeng i-enable. Tapos, ProRes encoding, pwede nating iselect yung lag para talagang flat siya at makakapag-color grade tayo ng mas maayos. At usually, nagagawa lang natin yung dati sa mga mirrorless camera. Pero ngayon, nagagawa na natin sa iPhone. Talagang sobrang layo na narating natin. Kaya ginagamit ko tong iPhone 15 Pro pag-shoot din ng B-rolls. Yes, guys. Kahit na hindi ko dala yung mirrorless camera ko, eto lang, pwedeng-pwede na. Ang isang malaking problema lang, kagaya dito sa unit ko, kapag 256, 128 GB lang yung napili natin, kapag in-enable natin yung ProRes, ayan, makikita nyo yung max time na pwede nating i-record, 18 minutes. Makikita nyo, flat yung kulay. Ayan. 18 minutes lang guys. Ganun kalaki yung file size ng isang ProRes lag dito sa iPhone 15 Pro.
Oh, ayan baka sabihin nyo kasi konti na lang yung available space ko sa storage, pero kita nyo naman, meron pa akong 101.5 gigabytes sa storage. Hindi ko pa nakakalahati storage ito. Pero 18 minutes lang yung pwede nating i-record na Apple ProRes lag. Mabuti na lang nakahanap ako ng solution dyan. Meron akong ginagamit na application para makatipid tayo sa storage kahit pa ProRes yung gagamitin nating format kapag nagbe-video recording. At yan guys, yung Blackmagic Cam. So, pwede natin tong i-download sa App Store. Libreng-libre lang to. Kita nyo naman, mako-customize natin lahat. Magmula dun sa shutter, pwede nating i-lock. Tapos dun sa ISO, sa white balance. Sa lahat guys, actually lahat talagang sobrang flexible ng application na to. Napakalaki pa ng titipid ko sa storage kapag nag-shoot ako gamit yung application na to. So, makikita nyo ngayon ng mga video na shoot ko gamit yung Blackmagic camera application. So, makikita nyo na flat, pero kapag kinolor grade natin, mas maganda pa doon sa default camera application itong iPhone 15 Pro. So, highly recommended lalo na doon sa mga nagsha-shoot sa events, ganyan, or nagbe-b-roll, iPhone 15 Pro or 15 Pro Max, gamit kayo ng Blackmagic camera application. And para lang mabigyan kayo ng perspective guys, kung gaano kaganda yung ProRes doon sa Blackmagic camera application itong iPhone 15 Pro, yung TCL C755 ko na review, yung buong B-roll nun, pag pinapakita ko yung TV, etong iPhone 15 Pro yung ginamit ko. For reference lang. Okay, so para sa inyo ba guys, sulit itong iPhone 15 Pro ngayong 2024 or maghihintay pa kayo ng panibagong iPhone or iPhone 16 bago kayo bumili ng bago? Comment kayo dyan sa baba. So, eto naman yung sa akin. Kung galing ka sa iPhone 12, 13, ganyan, pwede ka na mag-upgrade. Okay, pwede ka na mag-upgrade. Pero kung galing ka sa iPhone 14 Pro or Pro Max, maghintay ka na muna ng iPhone 16. So, palaging ganun na, yun yung yun yung rule of thumb ko kapag bibili ng iPhone or magko-consider ng iPhone, dapat meron kayo palaging isang generation na pagitan bago kayo bumili. So, halimbawa, itong iPhone 15 Pro, meron ako, di ba? Yung next iPhone, at least, nabibilin ko ay yung iPhone 17. Tapos, or iPhone 18, ganyan. So, pagkatapos nun, may isang generation ulit ako i-skip or dalawang generation bago ako bumili. Ganun yung rule of thumb, guys, para mas maganda at feel natin yung upgrade. Kaysa yung taon-taon nag-upgrade tayo, hindi practical yun. Kasi halos wala ring nagbabago compared dun sa last generation. Ngayon, dito sa iPhone 15 Pro, guys, para sa akin, sulit na sulit to bilhin. Kaya ang dami niyang naitutulong sa everyday na paggamit ko dito. Lalo na gumagawa ako ng YouTube, nag-record ako, pwede talaga siyang pang-backup sa video recording. However, kung ang main focus mo talaga ay mobile photography, unang-una, pwede mo tong gamitin, yung iPhone 15 Pro, pwede mo i-consider kasi nga meron siyang Pro RAW para mas maging flexible ka sa pag-edit ng photos mo. However, kung palagi kang nag-zoom, or mas malayo palagi yung subject mo, S23 Ultra, no doubt, yung dapat mong bilhin. Pero kung palagi ka nag-shoot naman ng video, go for iPhone 15 Pro. Pero I suggest, kung palagi ka mag-shoot ng B-rolls dito sa phone na to, 512 gigabytes at least. Kung kaya natin mag 1 terabyte, mas okay. At kung sakali man na talagang meron pa tayong extra budget, please, go for Pro Max kaysa sa Pro. Kasi etong Pro, ang malaking difference nila ng Pro Max, 5 times optical zoom yung Pro Max. Ito, 3 times lang. So, medyo malaki talaga yung difference pagdating sa pag-zoom. And pagdating sa battery, way better pa rin yung Pro Max kasi mas malaki yung battery capacity nun. Okay, so verdict natin guys, overall dito sa iPhone 15 Pro, sulit siya para sa akin. Okay, so sana nakatulong tong video nito. If ever na meron kayong gustong i-comment or gustong ibigay na opinion tungkol sa phone nito, lagay ko lang dyan sa baba. Maraming salamat guys sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.